mapupuno na lamang sa sangkatutak na replyan. Kung replies na lamang ang laman ng balita, hindi na malalaman ng tao ang importanteng mga impormasyon. Pangpito, huwag na po nating gamitin ang bill na ito upang hindi may suwalat ang anumang anomalya o abuso na nagaganap sa ating paligid. Huwag nating gamitin itong playground sa walang pakundangang reply. Ang ikinakatatakot ko lamang, mga kaibigan, na sa halip na tawaging newspaper at news program, ito ay magiging reply paper at the reply program na lang kung gayon. Maraming salamat. Yan! Woo! Maraming salamat sa ating mga debaters ngayong hapon na talagang napakainit at napaka-passionate ng kanilang pakipagdebate sa isa't isa at very well researched po ang kanilang mga answers to the questions. Nais po rin namin pasalamatan ng ating mga guests ngayong hapon na talaga naman naglaan ng kanilang panahon at para madagdagan ang kaalaman natin tungkol sa Right of Reply Bill. Sa akin naman, Nick, ang opinion ko dito, hindi ako sang-ayon na gawing batas ang Right of Reply dahil sa posibleng paglabag nito sa ating konstitusyon. At isa pa, napakahirap ipatupad ang Right of Reply Bill dahil gaya nga ng sabi ng ating mga debaters, kung ang lahat ng mga news items bibigyan natin ng equal opportunity to reply ang lahat ng mga accused at mga perceived accused, hindi puro na lang reply ang ating mababasa at wala ng espasyo para sa bagong balita. At syempre, ang isa pa dito is dinidikta kasi sa press kung ano ang dapat nilang ibalita. Kaya maraming mga medyo paglabag sa Constitution ang nakikita natin. Ganun pa man, ito lamang ay nagpapakita na kailangan talaga wake-up call to sa mga journalists na dapat mas proactive approach for responsible journalism. So ito na bale yung nila, no? Kailangan they have to show that there is no reason for you to bring out these sort of bills because we ourselves, we can discipline our ranks. Correct. For my side, Kuya, I will reserve my stand on this issue because our debaters really did well, no? But because there is a certain vagueness to the bill, and I would really like to see how they tweak the bill, as Sir Rene said that, and Sir Ver also said kanina, no, na meron pa namang mga discussions at mga changes na gagawin. Tingnan natin kung makaka-come up ba sila ng win-win solution, no? Na matutulungan ng mga journalists, samantalang nag-o-offer pa rin ng right of reply to those who are concerned. Maybe we can come up with something like that, and that will be something to see, di ba? So win-win solution ang hinahanap natin. Sana, hopefully, no? So, nais pong magpasalamat ng KKK sa Holy Cross of Davao College, lalo na po kanila Dr. Iris Meliza, School President, Dr. Hernani Carillo, Vice President for Academic Affairs, Dr. Cristina Pendor, Bachelor of Arts Program Head, Dr. Thelma Alderite, Education Program Head. Salamat din po kay Joel Aligaen in charge of Safety and Security, Sir Felix Bolocon in charge of IMC, Miss Katrina Angela Posadas, ang Mass Communications Coordinator, and ang special thanks to Mass Communication Center and Hukbong Communication President Cassie Rose Pascual. Angel natin si Cassie, yes. Kuya. At syempre, espesyal ang ating pasasalamat sa mga estudyante ng Holy Cross! Yoo-hoo! Na nandito sa studio natin ngayon. Lalo na sa mga mass communication students na talaga naman nagpamalas ng kanilang galing ngayong hapon sa pamamagitan ng ating programa at ating pinapatunay ng ating mga kabataan ay hindi bingi, bulag at pipi, kundi meron mga boses at kuro-kuro at opinyon na dapat naman natin pakinggan. Tama ka, Kuya. At kasali rin sa mga estudyanteng naririto ngayong hapon, ang mga estudyante na mula sa College of Arts and Sciences. Talagang nagpakita rin sila ng kanilang support para sa kanilang mga Holy Crossians, co-Holy Crossians. Ayan. So sana po sa pamamagitan ng episode namin ngayong hapon ay aming nagdagdagan ang inyong kaalaman. Dito sa KKK, ang opinyon ng kabataan ang bida. Ako po si Atty. Carlo Nograles. Dito ang inyong kuro-kuro ay pinakikinggan at pinapahalagahan. Ako naman po si Monique Husni. Magkita-kita po tayong muli dito lamang sa Kuro-kurong Kabataan.
citizen, we have the right also to respond kung binabatikos ba kami or hindi. Wala namang masama sa right of reply bill eh. It's against the Constitution, Article 3, Section 4. For me is agree ko. Meron mo mga politician o sino mga tao na binabatikos. Kailangan talaga malaman natin kung ano talaga yung totoo. Hindi siya talaga kailangan kasi 'di ba yung mga nagre-reply naman ng mga politician, 'di ba gumagamit naman sila ng mga press cons. For now, it is still vague, diba? So there should be that